The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Isang pinagpalang hapon, mga minamahal na mga kapatid. Sa hapon ito ay muli tayo mag-aaral ng banal na salita ng Panginoon. Ako po'y samahan niyo muli sa ating pananalangin. Mingi po tayo ng tulong sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyong trono na iyong biyaya at ng iyong kahabagan. Tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ang bawat isa po ay muling makikinig ng iyong salita, Panginoon. Ngunit kami po ay humihiling at tumadalangin ngayon na samahan niyo po kami at bigyan niyong pangunawa sa bawat salita ng Panginoon. Pagkat kami po ay nagnanasang muli, nananabik na muli na marinig ang iyong salita. Kaya kami po ngayon ay sama-samang dumadalangin ngayon, nakahabagan mo kami at kami po ay bigyan nyo ng pangangailangan pang-spiritual sa oras na ito at kami po ay humihiling na pagtagumpayin nyo kami sa oras na ito. Ako po ay muli mong itago sa iyong liod at ikaw po ang makita, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin papasalamatan sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Ngayon po ay ating pong buksan yung ating mga Biblia at ating pong pagsaluhan ang talatang to. Babasahin ko po sa Aklat ng San Lucas, Kabanata 7, talata 1 hanggang 10. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Nang maituro ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito, siya'y pumasok sa Capernaum at dooy may isang kapitan ng Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang alipin na ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan na ang ginagawa ni Jesus, ay nagsugo siya ng ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagilingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at pinasabi ang ganito, Ginoo, wag na po kayong magpakapagod, hindi ako karapat-dapat na puntahan niyo sa aking tahanan. Hindi po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit, magsalita po lamang kayo at gagaling ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya at sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kakalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Nagpala ng Panginoon ang kanyang salita. Po ay ang mensahe nating pagsasaluhan ngayon ay pinamagitan nating time to take inventory. Ito pong mga talatang to ay kung ating pong pagsasaluhan ay makita natin yung ginawa ng senturyon na ito. It was Socrates ang nagsabi na ang hindi suriing buhay ay hindi mahalagang buhay. Kung ang tapat na pagsusuri ay importante sa mga philosophers, mas higit na importante sa atin bilang tagasunod ni Kristo, lalo na ang mga leaders
ng kanyang iglesia. Kailangan magkaroon tayo ng panahon na masukat o matimbang natin ang ating mga sariling buhay at ang mga ginagawang gawain. At makakatsak tayong lahat ay ating masusunod o magaganap. Tama po na ang ultimatum na pamantayan natin ay si Kristo Jesus na Panginoon. Siya ang ating laging ganap na halimbawa sa atin para makasunod. Yun po sinabi ng Ephesians 4:13. Minsan, mabuti na rin tumingin tayo sa ibang lalaki at babae ng Biblia upang makita natin at masuri natin. Ang Lucas 7:1-10 ay meron pong isang halimbawang tao na isang nagngangalang Roman centurion o kapitan ng mga Romano. Ito po ay napuri ni Jesus. Ano kaya ang katangian meron ang taong ito at na dapat nating hangaan at sa tulong ng Diyos ay makita natin upang mabago ang ating sariling buhay. Dito po ay meron po tayong makikita ang apat na napakahalaga po sa atin bilang Kristiyano kung ano po yung mga katangian ng taong ito na kung saan ay ating pong pag-aaralan. Una po, makikita po natin yung tinatawag na caring concern. Yung caring concern ay yung tinatawag na pagpapahalaga sa kapwa. Ano? Ang centurion na ito ay isang tao na may malaking pagpapahalaga sa kanyang kapwa o sa iba, meron din siyang pagpapahalaga sa kanyang komunidad ng mga tao. Tumutulong sa pagpapagawa ng church o iglesia. Sa verse 5, makikita po natin yun, babasahin po natin. Sa verse 5 po ay maliwanag po sinabi rito. Tingnan po natin. Sa talata 5, sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Dito po sa verse 5 nito ay pinakikita po yung kanyang pagmamahal at yung pagpapahalaga niya sa community o human community o sa kanyang kapaligiran na nakikita. Meron po siyang pagmamalasakit sa mga tao. Ang sabi dito sa binasa natin sa verse 5 ay meron siyang pagmamahal sa kanyang bansa. Siya'y tumutulong sa paggawa ng church, ng simbahan. Kaya ito po ay marahil baka pera pa niya yung ginagastos para magpagawa ng church. Kaya makita na po natin dito sa talatang ito yung kahalagahan ng pagmamalasakit, pagpapahalaga sa kapwa natin. Mismo, si Jesus ay itinuro sa atin na paliwanagin nga ninyo ay ang inyong mga ilaw sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ayun. Sabi doon sa Matthew 5:16, let your light be shine unto men, that they may see your good work and glorify your Father in heaven. So, ito, nakikita ba yung liwanag sa atin ng Diyos na kung saan ay nakakatanglaw doon sa paligid natin, doon sa mga taong nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos, nangangailangan ng kaligtasan ng Diyos, nangangailangan ng tulong sa atin. Ito po yung pagpapahayag o pagpapakita ng pagmamahal o pagmamalasakit natin sa kapwa natin. Kaya meron pong tayong concern sa mga tao bilang Kristiyano. Napakarami po na naghahanap ng pag-ibig ng Diyos. Tayo po ang ilaw. Kaya mismo rin si Pablo ay nagsabi na ang wika niya ay ating
wika din niya sa atin ay gumawa ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Galatia 6:6, sinabi niya yun. Kailangan daw natin gumawa lagi ng mabuti. You know? Ang kapitan ng Romano ay nagmamalasakit sa kanyang alipin. May malasakit sa kanyang aliping mamamatay. Kaya nga, ang senturyon ay nagpasabi ng salita kay Jesus na puntahan at pagalingin ang bata, yung kanyang alipin. Tayong mga Kristiyano na naligtas ni Kristo ay at nakaranas ng kanyang pag-ibig na ipinagkaloob sa atin. Hindi po ba? Tayo inabot ng Panginoon at tayo nakaranas ng kaligtasan at yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Kaya dapat din po natin na ipakita at ipadama yung pagpapahalaga rin natin sa kapwa natin upang sa ganun po ay nakikita po na tayo po ay concerned. Meron tayong malasakit. Una sa ating kapwa, sa kapaligiran natin, dun sa mga nangangailangan ng tulong sa atin. Concerned po ba tayo sa ating komunidad, sa ating paligid, sa ating barangay? Nakikita po ba? Minsan tayo pa yata ang napipintasan na minsan hindi naniniwala sa atin. Kaya mga kapatid, nakakalungkot pong sabihin na kailangan po nating isagawa po yung ganitong pangyayari na sa buhay ng senturyon na ito, na nakikita po yung pagmamahal niya sa bayan, sa bansa. Nakikita po niya yung kanyang ginagawang mabuti sa kanyang kapaligiran, sa kanyang mga nakikitang buhay ay nakikita sa kanya. So mga kapatid, maliwanag po ito. At ang sabi ng Hebrew sa Hebrew 13:16 na wag daw nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong, sapagkat yan daw po ang haing kalugod-lugod sa Diyos. Haing kalugod-lugod sa Diyos. Yung paggawa pala ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Huwag daw nating kalilimutan. Kaya dito po sa pangalawa ay pinakikita po rito yung pangalawang katangian ng senturyon na ito, yung pong humility. Humility o pagpapakumbaba. Pansinin po natin yung pangalawang katangian ng taong ito. Siya'y mababang loob. Sabi dun sa chapter verse 4-7. Basahin ko po yun, 4-7. Sabi niya dito, nang makita nila si Jesus ay taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika niya. Ipinagpapatayo niya tayo ng mga sinagoga. Kaya sumama sa kanila si Jesus nang malapit na siya sa bahay, pinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at pinasabi ng ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod, hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit, dito sa verse na ito, ay pinakikita po rito yung kababaan ng senturyon na yun. Ang sabi niya, Ginoo, huwag po kayong magpagod, hindi po ako karapat-dapat napuntahan nyo sa aking bahay at hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. So dito po yung kababaan ng senturyon nito sa verse 4, verse 7. Makikita po rito yung kanyang karakter, yung ugali niya na mapagpakumbaba siya. Sabi ng salita ng Diyos sa Santiago 4:6, God opposes the proud but give grace to the humble. At maging sa Kawikaan 3:34 ay yun daw mapagmalaki ay nasusuklaman Diyos. Ngunit kinagigiliwan niya yung mababang loob. Sabi sa Kawikaan 3:34. Ang pride po
yung kasalanan, yung pride, ay kasalanan na siyang nagpabago kay Angel Lucifer. Kaya naging devil siya o naging satanas dahil nga doon sa pride niya, sa pagmamalaki niya sa Diyos. At dahil sa pride, ang ating, dahil sa pride din po, ang humimok sa ating mga magulang, kaya sila'y sumuway dahil gusto nilang maging parang Diyos. Yung si Eva at si Adan ay matukso ng kaaway, ang humimok sa kanila yung pagpapataas, pagmamalaki, dahil nais nilang maging parang Diyos, sabi doon. Kaya sila ay sumuway sa Panginoon, sinuway nila. Dahil din sa pride, ay ito'y nagdudulot ng pagkabahabahagi, pagkampi-kampi sa iglesia natin, sa church natin, at nagbibigay ito ng kasakitan sa pamilya ng Diyos. Ang pride din po, ang siyang pride robs God of the glory that belong only Him. Ang pride daw po ang numanakaw sa kalwatian ng Diyos, na kung saan ay tangi sa Diyos lamang yon, yung glory na yon. So, napaka-liwanag po nito na kapag tayo ay merong pagmamalaki o pagyayabang, ay hindi po tayo kalugod-lugod sa Diyos at hindi po tayo magagamit ng Panginoon. Ito po yung katangian ng senturyon na nakita natin, na sabi niya, ang babae, Panginoon, wag na po kayong magpagod. Sabihin niyo, pinasabi niya doon sa mga kaibigan niya, wag na kayong magpagod. Wag na kayong pumunta rito sapagkat hindi po ako karapat-dapat na puntahan niyo sa bahay ko. Hindi ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Siya ang baba, ano? Ay nakita natin na isa siyang Roman officer na merong katungkulan sa Roman Empire, ay napakababa ng kanyang puso. Yun ay, yung kanyang pagpapakababa yun, ay hindi namang, kumisan humuhusga tayo ng maling motibo, no? Pero sa totoo, siya ay, yung kababaan ng senturyon na yun ay sincere. Totoong siya ay matapat sa Panginoon. Totoong mapagpakumbaba siya. Yung pangatlo ay yung under authority. Ibig sabihin, sa ilalim ng nakakataas, under authority. Ito yung pangatlong katangian ng taong ito na siya ay nasa ilalim ng nakakataas na pinuno. Yung inote natin yung word also in verse 8, ano? Yung verse 8, inote natin yon. Sabi sa verse 8, sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng nakakataas na pinuno, pinasabi niya. At may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya ay humahayo. At sa iba, halika, siya ay lumalapit sa akin. Gawin mo ito, ito'y ginagawa niya ng aking alipin. Dito pinakikita rin ito yung kinikilala niya, yung otoridad. Yung otoridad ng pagiging siya'y mababa. Siya'y nandun sa, hindi siya nagpapailalim siya. Yung salita niya sa verse 8, for I also am a man placed under authority. Ito sabi niya. He knew that Jesus was under authority. Alam niya na si Jesus ay nandun din sa ilalim ng may nakakataas sa kanya. He knew that Jesus was under authority and was able to do miracle. At kaya niyang makagawa ng mga himala. For only those commissioned should exercise control over others. Katulad din ng centurion could order his soldier to come and go. So Jesus could command the boy's sickness to depart. The Father gave him that authority.
Tama po ito eh. Ah, na kapag tayo po ay nasa ilalim ng nakakataas, at tayo ay na-commission ng Panginoon, kailangan po nating i-practice, exercise natin bilang manggagawa sa gawain ng Diyos at atin pong sanayin o i-practice ang karapatang na ito o yung authority nito lamang dahil tayo ay nasa ilalim ng nakakataas sa atin. Isang araw po, tayo ay mananagot sa Panginoon sa mga desisyon at sa ating mga ginagawa at sa mga nagawa pa. Sasagutin po natin yon kung tayo po ay sumusunod doon sa mas mataas sa atin. Sino ba ang mas mataas sa atin? Yung bang pastor? Yung bang bisyap? Hindi po. Ang mataas ng Panginoon, siya po. Siya po ang nag-commission sa atin. Siya po ang dapat nating sundin. At yung binigay niya sa ating authority ay ating sanayin, gawin upang makita po na kapag tayo sumusunod, yung mga himala, yung mga kapangyarihan ng Diyos ay isa sa atin. Yung po ang katotohanan. Kaya po, kailangan po natin na isagawa po natin, katulad ng senturyon na ito, na sabi niya, ako po ay nasa ilalim ng kataas-taasan na pinuno. Tayo man ay nasa ilalim ng kataas-taasan ni Jesus, na tayo sumusunod sa Kanya, na lahat ng pinag-uutos niya sa salita niya ay ating sinasagawa, ginagawa. Kasi kinikilala po natin ang Biblia na siyang authority natin bilang mangaral ng salita ng Diyos. Yung pang-apat po ay pananalig. Yung pananalig. Great faith, ang sabi, malaking pananalig. Malaking pananalig. This man was commended by Jesus for his great faith. In fact, ang pananalig ng senturyon ay napakalaki. Kaya kahit si Jesus ay namangha. Bilhin mo yung pananampalataya nito, sa laki ng pananampalataya niya, yung Panginoong Jesucristo ay nagulat, namangha, nagtaka. Sabi sa verse 9 eh, basahin natin yung verse 9. Sabi sa verse 9, namangha si Jesus. Nang marinig ito at humarap sa makapal na taong nanunood sa kanya at sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig. Alam mo, sabi dito, kahit si Jesus ay namangha. Kasi ang Panginoon doon sa kanyang bayan na nilakihan ay hindi siya kinilala ron. Ang pagkakilala sa kanya ay isa lang, anak ng karpintero, anak ni Maria, anak ni Jose, at may mga kapatid pang lalaki at babae. Mabasahin natin yung Matthew 6 para maunawaan natin mabuti. No? Sabi niya dito, pagdating ng araw ng pangmahinga, 6:2, no? Pagdating ng araw ng pangmahinga, nagturo siya sa sinagoga at nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan siya nakakuha ng lahat ng yan? Anong karunungang itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng kabalaghan? Huh? Sabi, nagtaka yung mga taong yun sa kanya. Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose at Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? At siya ay ayaw nilang kilalanin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang sa lahat ng lahat, liban lamang sa kanyang kababayan at kamag-anak at mga kasambahay. Totoo na hindi yung mga naglilingkod, lalo na yung mga dito, yung mga propeta, ay hindi kinikilala, hindi ginagalang sa kanyang mga kamag-anak, kasambahay, kababayan. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagilingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sumampalataya. Pero nagulat siya, namangha siya dahil yung mga tao ay mismong mga tao niya, mismong kababayan niya
ay hindi naniwala sa kanya. Subalit ito, si Jesus, nung sabihin, nung marinig niya yung katangian nung centurion nun yun, nagulat na mangha, nagtaka siya. Kaya humarap siya sa mga taong sumusunod sa kanya at sinabi niya na hindi pa ako nakakita ng tao. Maging sa Israel, ngayon lang ako nakakita ng taong napakalaki ng pananalig sa kanya, ng pananampalataya sa Diyos. Kaya maliwanag po ito na ang centurion ay naniniwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. The centurion believed in the power of God's word, that Jesus could say the word and the cure will be complete. Doon sa verse 7, naniniwala siya. Ang sabi sa verse 7, mga kapatid, yung pananalig niya, sabi niya dito, hindi rin po karapat-dapat na humarap sa inyo, ngunit magsalita po lamang kayo, ay gagaling ang aking alipin. Doon lang, meron siyang pananampalataya sa Diyos. Sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, meron siyang pananalig. Sabihin lang nyo, hindi na kailangan puntahan niyo ba ako sa bahay. Hindi niyo na kailangan ako'y humarap pa sa inyo. Dahil hindi ako karapat-dapat sa inyo. Sabihin lang nyo, magsalita lang po kayo. Yung alipin ko, yung na may sakit na naghihinga, mamamatay na. Gagaling kapag sinabi niya yun, salita mo. So dito, namangha siya yung sa sinabi ng centurion sa kanya. Pero siya, yung mga kababayan niya, ito isang pagano, isang hintil to, pero naniniwala sa salita ng Diyos, sa salita ni Jesus. Balit yung mga kababayan niya ay hindi nanalig sa kanya. Pero naniniwala ko na ang bansang Hudyo o ang mga Hudyong tao, yung mga Israelite na yan, ay binilis ng Panginoon yan eh. At pangalawa, yung salita ng Diyos ay sa kanila. Binigay ng Diyos yung salita ng Panginoon sa kanila. Kaya lang, marami sa kanila na walang pananalig sa Diyos. Hindi katulad ng pagano na ito, na centurion na ito, na merong malaking pananampalataya kay Jesus. Naniniwala siya sa anak ng Diyos nito. Huh? Tayo ba? Are we known for our great faith? Nakikilala ba tayo sa ating pananampalataya sa Diyos? Meron ba tayong malaking pananampalataya na nakikita ng tao? Huh? Alam po nyo, hindi po natin pagdududahan ng Diyos. No doubt, sabi, our Lord was pleased to find such great faith. Naghahanap siya ng taong merong malaking pananampalataya. Hindi niya nakita ito sa mga kanyang kababayan eh. Sa kanyang sariling bayan. Ang tanong, nakikita kaya niya ngayon sa atin ito, sa ating buhay ngayon, na meron tayong pananampalataya sa Diyos? Katulad ng centurion, mayroong malaking pananampalataya. Sabi nga ng Bible, magkaroon ka lang ng isang liit ng butil ng mustasang pananampalataya, sapat na upang yung bundok ay kaya mong ilipat sa dagat. Yun. Siguro meron man tayo noon. Meron tayo kasing liit ng butil ng mustasa. Ang Kristiyano ay hindi ganap. Ang centurion, yung kapitan ay hindi perfect siya. Subalit merong ilang mga katangian dapat nating tularan ngayon. Gayahin siya ngayon. Meron siyang pagmamalasakit, meron siyang pagpapahalaga sa kapwa, meron siyang pagpapakumbaba, may pagkilala sa nakatataas, at meron siyang malaking pananalig sa Diyos. Ito ang mga katangiang dapat taglayin ng mga tunay na Kristiyano na nagmamahal kay Kristo ngayon. Yun po ang dapat nating taglayin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon Diyos, salamat po na muli ay nahayag ng inyong salita sa aming mga puso, sa aming kaisipan. Lord, hindi lang po ito na nabatid namin, naunawaan, kundi nais po namin na buhay mo sa puso namin ito, na kami ay italaga mo sa katotohanan dahil ang salita mo ay katotohanan, na upang
upang kami ay lalong makilala ang salita mo, nang sa ganun po ay makapaglingkod kami sa iyo at higit sa lahat ay mahalin ka namin, Panginoon, sapagkat napakabuti mo sa amin. Patawarin niyo po kami kung kami mo po ay nagkukulang, nakakalimot, nalalayo sa iyo, Panginoon. Minsan nadadaig ng mundo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Diyos. Sa aming napag-aralan to ay nais po namin taglayin yung katangian nung senturyon na yun na iyong kinalugdan, Panginoon. Sapagkat ikaw mismo ay namangha sa laki ng pananampalataya ng tao yun sa iyo, Panginoon, lalo na sa iyong mga salita. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo sa puso namin ang narinig namin salita upang ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa buhay namin, nang sa ganun po ay magamit namin sa buhay namin at ikaw po ay mabigyan namin ng kaluguran. At ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo. Amen.